Okay. So, trending ito ngayong balita tungkol kay former Senator Laila de Lima na ito ay pinayagan na makapag-bail. Okay? So, babayad siya ng 300,000, pwede na siyang makalabas. Pero meron pa siyang, it doesn't mean na talagang laya na si Laila de Lima. Meron pang isang kaso, nung pangatlong kaso niya na hindi pa nakapagdesisyon ang korte. Sa dalawang kaso naman niya, lahat ng mga testigo umatras. Okay? Binawi nila ang kanilang salita. Alam naman natin 'yon. Kaya naabsuelto yung dalawang kaso niya. Ngayon, hinihintay na lamang yung third and final na kaso niya at pinayagan siyang mag-bail kaya nakalaya siya for the meantime. Ngayon, itong si Senator Laila de Lima naman, nagsalita na tungkol kay former President Duterte. Yan, ipapakita ko rin yan ng video na yan at magre-react tayo. Okay? So, pero bago ko yan ipapakita yung video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman marami ang makaalam dito sa ating balita kung ano na ang mga pangyayari ngayon sa ating mundo ng politika. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube, Don Mart TV. Like and share. 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe nyo na rin, i-follow nyo na rin ang itong Don Mart TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga pangyayari sa politika natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe, Don Mart TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So ito, i-react natin itong video tungkol dito sa nangyari nga, no, kay Laila de Lima. Itong tinanong siya ng reporter na ano ang ngayong nakalaya ka na, ano ang masasabi nyo at ano yung message mo kay former President Duterte. Okay? Pakita natin at mag-react tayo dito. Okay? Do you plan to sue them? And your message to former President? Ito muna. I-rewind ko muna ha. Lalakihan ko muna para mas makita nyo. Okay, ayan. Play. Do you plan to go after your persecutors? Do you plan to sue them? And your message to former President Rodrigo Duterte? First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang sasabihin, God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Okay. In fairness to her, na tinanong siya ng media, no? Hindi siya nagpadala sa media na alam niyo naman ang media, no? Kung magtanong, gustong merong mangyaring intense na tanong at sagot, di ba? So, play safe si former Senator Laila de Lima dito na God forgive him and God bless him. Yan ang tinanong niya. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Ulit ko yung sinabi niya. Give him and God bless. Give him and God bless. Do you plan to go after your persecutors? Do you plan to sue them? And your message to former President? Tingnan mo yung tanong ng reporter. Ha? Do you plan to sue them? Nagpapaaway talaga. Rodrigo Duterte. First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang sasabihin, God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Tumatawa yung grupo ng media, no, na nagtatanong sa kanya dahil sinabi ni former Senator Laila de Lima na marami pa akong sasabihin sana sa kanya pero wag mo na ngayon kasi gusto niyang mag-celebrate sa kanyang paglaya. Okay? Pati si de Lima natatawa na lang. Pero wag muna. I don't want to be so, I don't want to be political sounding. Mamaya, no? Alam ko sa mga audience ko dito, maraming pumapalag sa paglaya ni de Lima, no? Na nakapag-bail. Okay? Hindi pa naman laya pala. Nakapag-bail. Okay? So, i-explain yan mamaya. May ipapakita akong ibang video mamaya. Si former legal counsel ni PRRD
no, nag-explain tungkol sa sitwasyon ni Dilima, bakit siya nakapag-bail, no, at ano ang posibleng mangyari sa kanya sa remaining na case niya. Tonight, because this is a moment of joy. This is, a triumphant moment for me. Itong si Senator Laila de Lima, no, tayo dito sa audience natin sa Donmar TV, irerespetuhin natin ang kung pabor man tayo o hindi, irerespetuhin rin natin ang ating judicial system, ang ating hukuman, ang ating Korte Suprema. Respetuhin natin. Wala na tayong magagawa dyan sa mga nagagalit. Okay? Wala tayong magagawa dyan. So, may pinagbasihan siguro sila na baka sabi ng iba, bias yung mga judges. Ganon. Pero at the end of the day, no, pati nga si former President Duterte, sabi niya, respetuhin natin. Wala tayong magagawa. So I, as much as possible, I want to be gracious. And so yun na lang muna. God forgive him. Itong si Dilima biglang biglang binanggit yung Diyos, no? Ikaw analysis ko ito. Siguro nung nasa kulungan siya, no? Lagi siguro itong nagbabasa na ng Bible kasi alam niyo naman sa kulungan, boring na. So wala siyang magawang ibang physical activity kundi magbabasa na lang. Bible, lahat ng mga binabasa niya, balita, ganon. So na-realize niya na siguro pagod na sa away politika, no? Hindi ko lang alam kung ano ang next move niya tungkol dito, kung gaganti ba ito kay former President Duterte. And God bless him. He knows what he did to me. I suppose. Para sa akin diyan ka mali, Dilima. Hindi naman si Duterte ang nagpakulong sa iyo. Di ba? Hindi si former President Duterte, hindi siya nangialam yan dati. Yung nagpakulong sa iyo, no? Dahil at that time malakas yung investigation sa giyera ng illegal na droga. So investigate yung kulungan. May lumabas na mga pangalan na nalilink ka. Yun ang dahilan. Kaya ka nalilink. At ang daming nagtestify dati dyan. Hindi ko lang alam bakit umatras yung nagtestify sa iyo. Hindi na kami makapag-judge yan dahil na-judge na yan ng hukuman. Pero wag mong sabihin na direkta na si Duterte ang nagpakulong sa iyo. Hindi ang mga investigasyon, yun ang nagpakulong sa iyo. Yun ang nadawit lang ka lang. Any plans of countersuing or going after them? Pag pinag-uusapan namin yan ng mga abogado ko, wala muna kami Ako, advice ko sa iyo, Laila de Lima, kapag mananalo ka sa pangatlong kaso mo, kapag malaya ka na, sa edad mo yan, ako pa sa iyo, huminto ka na sa politika, huwag ka nang magkaso, live in a peace of mind. Live in, what do you call that? Nakalaya ka na di ba? Ako sa iyo, live in a peace of mind. Kasi kung kakaso ka, wala. It will create hatred in your heart. Kung nagbabasa ka naman ng Biblia, di ba? Specific na mga pwedeng i-announce about that. There's always that option, but as to definite plans, pinag-uusapan. Ano namang ikakaso mo, di ba? Yan ang mahirap, na yung kaso mo nga tungkol doon sa Davao dati, yung DDS, di ba? Hindi nga hindi nga nagtagumpay yun Of course, there will be, I need to do something also. A lot of things to do. Okay, so panoorin natin itong kay Salvador Panelo, yung explanation niya tungkol dito. Okay? Kasi ito, magaling itong si Panelo mag-analyze at i-explain niya kung ano talaga ang mga details, facts dito sa nangyari ngayon kay Dilima. Play.
reaksyon nyo sa paglaya nga po, pansamantalang paglaya ni former Senator De Lima matapos nga po payagang magpiyansa ng korte? Unang-una, kung titingnan mo ang desisyon ng korte, mukhang ito'y batay dun sa mga recantation na bumaliktad, no? Alam nyo, established na ang jurisprudence dyan na yung mga bumabaliktad na testimonya, bago mo bigyan ng pagpapahalaga yon, kailangan prubahan ng mga bumaliktad yung dahilan kung bakit sila nagsinungaling sa hukuman. Kailangan ipakita nila na sila'y tinakot, pinilit, o pinagbantaan para gawin nila yon. Opo. Pag hindi mo nagawa yon, mananatiling balido. Hindi pwedeng palitan yung testimonya mo. Opo. And apparently, the court is oblivious of that jurisprudence. Kaya binigyan niya ng papahalaga Opo. pagbabaliktad nila. Attorney- And moreover, even with the recantation, may mga Kasi testimony. ang argument ni Panelo, dapat raw yung korte sana pinatunayan ng mga umatras na testigo na talagang pinilit lang sila. Di ba? Na nagpapakita na talagang guilty ang akusado. Ganun pa man, siya na ang naging desisyon ng korte, ang gobyerno, pwede pa naman sila mag-apila dahil hindi naman ibig sabihin porket yan ay... No, ako pa sa kay Laila de Lima, ang kasuhan niya, no? Yung mga nagtestigo na mali-mali, di ba? If you think, Laila de Lima, na yung mga testigo ang dahilan na nakulong ka, naghintay ka sa iyong kaso dahil sa kanilang testimony at bigla naman silang binawi yung kanilang statement, yun ang may mga kasalanan. Nabigyan ng bail, tuloy-tuloy na acquittal yan. Meron pa silang pagkakataon upang mag-apela. But just the same, let me just say na yung pagkakakulong niya, kasi sabi niya, 7 years ako nakulong dito, isang kawalang ng katarungan ito. Pero nakakalimutan ng dating senadora na kaya siya nakulong kung siya man ay makakaligtas sa kanyang ginawang krimen na inaakusahan sa kanya. Hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Meron siya mga ginawang mga kasalanan nung siya ay Commissioner ng Human Rights. Correct. Siya ay Sabi ni Panelo, kahit malinis si Laila de Lima sa 3 kaso niya, pero nakapag-serve siya ng 7 na taon na nakulong siya, dahil raw yun ay karma yun sa kanyang mga ginagawa kay former President Duterte. Secretary ng Department of Justice. Ano po ba yon? Natatandaan nyo, siniraan niya ng Pangulong Duterte. Siniraan niya, karma is siniraan niya si Pangulong Duterte nung mayor pa si Duterte. Hindi umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima, naghukay pa siya ng kung ano-ano, hindi naman tao na hukay nila. That's number 1, yung paninirang ginawa niya kay Presidente Duterte. Hindi niya napatunayan yung kanyang kausasyon. Pangalawa, yung ginawa niya po kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kung saan Nung si Arroyo ay gustong lumabas sa bansa para magpagamot, pero ano ginawa? Pinadakip. nilabag niya ang kautusan ng Korte Suprema. At ito'y pinigil niya ang dating Pangulo upang pumunta sa Amerika para magpagamot. Pinigil. Yung po ang mga kasalanan niya na binabayaran niya sa pagkakulong niya ng halos 7 taon. Attorney, Ito yung kay Panelo ha, karma raw yun ang dahilan. Okay? Karma. Dahil meron siyang ginawa ni Arroyo, meron din siyang ginawa ni Duterte, at siguro meron pag iba na hindi na-mention. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, pabor ba kayo dito sa nangyari ngayon kay Laila de Lima na samantalang laya, nakapag-bail? Okay? I-comment, i-react, at babasahin natin yan ng inyong mga opinion tungkol dito. Okay? And guys, like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.